Bawat umaga, may mga batang pumapasok sa paaralan na may kanya-kanyang pangarap, pag-asa, at kwento. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may mga lapad na hindi agad nakikita ng iba. Isa sa kanila si Miguel. Mula pagkabata, si Miguel ay nabubuhay ng may autism. Iba ang kanyang paraan ng pag-unawa, pakikipag-usap, at pagkatuto. Ngunit hindi ito hadlang upang mangarap. Ito ay bahagi lamang kung sino siya at hindi sukatan ng kanyang kakayahan o kanyang magiging kinabukasan. Ngunit bago marating ang tagumpay ng kanyang buhay, may mga taong piniling maniwala sa kanya at samahan siya sa bawat hakbang na kanyang paglalakbay. Kasalukuyang senior high school student si Miguel. At bilang kanilang huling gawain bago ang pagtatapos, isang reflektibong papel ang pinagawa ng kanilang guro. Mayroon itong 2 tanong na pumukaw ng kanyang atensyon. Who helped you become who you are today? And what profession lies within your heart? Isa-isang yumuko ang kanyang mga kaklase at nagsimulang magsulat. Mabilis na umusad ang kanilang mga panulat, na tila alam nilang lahat ang kanilang isasagot. Ngunit nananatiling nakatitig lamang si Miguel sa blankong papel sa kanyang harapan. Hindi dahil wala siyang maisip, kundi dahil napakaraming muka, alaala at sakripisyong biglang nagsimulang bumalik sa kanyang isipan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng unang araw ng pasok noong elementarya. Isa-isang lumarating ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang. Mainit silang sinalubong ni Teacher Ana ng ngiti habang binabati sila at pinararamdam na malugod na tinatanggap sa bagong silid-aralan. Ngunit sa huling pagpasok ng pinto, isang batang mag-isang naglakad ang agad na napansin. Siya si Miguel, nag-iisang estudyante na walang magulang na kasama. Habang abala ang mga magulang na makinig sa guro at makipag-usap sa kanilang mga anak, nananahimik lamang si Miguel sa isang tabi. Napatingin siya sa katabi niyang walang laman na upuan. Sa murang isipan ng bata, dama niya ang lungkot ng sandaling iyon. Ngunit hindi niya alam na may mga taong unti-unting pupuno sa bakanteng espasyo sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang klase, may mga pagkakataong hindi mapakali si Miguel. Minsan ay napapasagot siya kahit hindi naman siya tinatawag at nahihirapang pigilan ng kanyang sarili sa tuwing may gusto siyang sabihin. Sa halip na unawain ang kanyang kalagayan, naging mabilis ang paghusga ng ilan sa kanyang mga kaklase. Nagsimula ang mga bulungan at mga tingin na naging dahilan kung bakit nararamdaman ni Miguel na siya ay naiiba. Napansin ni Teacher Ana na madalas tahimik at mag-isa si Miguel. At bilang isang guro, nakita niya ang isang batang hindi nangangailangan ng panghusga, kundi pag-unawa. Pinili niya na mas unawain si Miguel. Nagsaliksik siya at nagbasa. Pinag-aralan niya ang mga katangiang maaaring makaapekto sa pagkatuto ni Miguel. Ngunit alam niya na ang pagtulong sa isang bata ay hindi kayang gawin ng isang guro lamang. Kaya't inanyayahan niya ang ina ni Miguel. Pinag-usapan nila ang kalagayan ng kanyang anak. Pagdating ng ina, agad itong humingi ng paumanhin dahil madalas siyang hindi nakakadalo sa mga pagpupulong. Sa kadahilan ng busy siya sa pagtatrabaho, ngunit ipanaliwanag ni Teacher Ana na kailangan nilang tutukan si Miguel at maaaring sa cellphone na lamang sila mag-usap gaya ng text o tawag para hindi na maabala ang ina. Kaya naman nagkasundo na sila
at nagpaalam sa isa't isa. Isa sa paraan ng teacher para makatulong kay Miguel ay ang pagtuturo sa buong klase ng kahalagahan ng inklusibong edukasyon. Pinaunawa niya na magkakaiba man ang paraan ng bawat isa sa pagkatuto, lahat ay nararapat igalang, tanggapin at bigyan ng pagkakataong matuto. Lumikha rin siya ng mga pagkakataong unti-unting mapapalapit si Miguel sa kanyang mga kaklase. Isang araw ay pinapunta niya si Miguel upang hilingin na tulungan siyang ipamahagi ang mga papel sa buong klase. Sa simpleng gawain na yon, nakaramdam si Miguel ng tiwala. Nakipag-usap siya sa kanyang mga kaklase, nakihalubilo, at unti-unting nabawasan ng kanyang pag-aalinlangan. Binigyan niya si Miguel ng pagkakataong makipag-usap, makipagtulungan, at matutong makisalamuha sa kanyang mga kaklase. At dahil sa tulong ng isang guro, ang batang dati laging nag-iisa ay nagkaroon ng mga tunay na kaibigan. Mga kaibigan na handang makinig, makisama, at samahan siya sa bawat araw ng pagpasok sa pag-aaralan. Mga kaibigan na hindi tumingin sa kanyang kondisyon, kundi sa kabutihan ng kanyang puso at kanyang kakayahan. Sa kanilang pagtanggap, unti-unting nabuo ang kumpiyansa ni Miguel. Naramdaman niya na siya ay mahalaga, tinatanggap at tunay na kabilang. Mula sa mga alaalang bumalik sa kanyang isipan, nagbalik si Miguel sa kasalukuyan. Alam na niya ang kanyang isusulat. May ngiti sa kanyang mga labi at ang bawat salita ay baon ang taus-pusong pasasalamat. Pasasalamat sa gurong piniling umunawa kaysa humusga. Gurong naniwala sa kanyang kakayahan. Pasasalamat sa mga kaibigan na tumanggap. At higit sa lahat, pasasalamat sa kanyang ina na sa kabila lahat ng pagod, mahabang oras na pagtatrabaho, ay may mga sakripisyong hindi man lagi nakikita, sumisimbolo naman sa pagmamahal ng isang ina. At noong punto na iyon, pagtapak pa lamang ni Miguel sa labas ng silid-aralan, malinaw na sa kanyang puso't isipan ang propesyong nais niyang tahakin. At yun ay ang maging isang guro. Lahat ng pag-unawa, paggabay at pagmamahal na minsang natanggap niya ay siya namang ipapasa sa bawat batang kanyang tuturuan. Araw-araw niyang sinisikap na maging guro na minsang kinailangan niya noong siya ay bata pa. Isang guro na tiyak na walang batang iniiwan, walang batang madarama na nag-iisa, at walang batang matatakot na pumasok sa paaralan. Isa sa subject na tinuturo ni Miguel ay inclusive education. Nais niyang turuan ng kabataan na kahit may pagkakaiba, kailangan pa rin ng respeto sa isa't isa. Sinisigurado niya na sa loob ng kanyang klase, walang batang maiiwan. Walang batang mararamdaman na siya ay kakaiba. Isang silid-aralan kung saan lahat ay tanggap at masaya.